Okay, tignan ko. Ito ba yun? Ayan, eto nga. Yung akala mo si Kulao, akala mo napakakawawang kawawa kasi ano siya. Akala mo aping-ape, may lagnat pa daw siya. Pero bunganga naman ang bunganga. Nagpapaawa pa eh. Takpan natin ng Kulaong. Ito matindi. Pagkatapos ito, yung rebat ni Attorney Sabi o si Sabi lawyer dito kay Kulaong, i-play. Napipicturean natin. Eto, paano mo sasagutin to, makagago? Sabi ni Taong Grasa, magkasama sila ni NG. Alam ba ng misis ni NG to? Ay, dun ho sa video ko kahapon, ay may allegedly, merong nagla-like sa post ni Susan Yance. Opo, may pinost po si Susan Yance kahapon. Kung makikita nyo doon sa post niya, Buhay wanted. Ito yung post nung nakaraan na nakita natin kahapon. Yeah, the Sabi Filipino lawyer, may blue check. Sabi niya, buhay wanted. Yan. Tapos meron hong nag-like. Hindi ko ho kilala yan. Allegedly, asawa daw ho ni Makagago yan. Sabi, allegedly. Ayan. So malamang, kung asawa nga yung nag-like na yan, kung asawa nga ni Makagago, ibig sabihin, close pala talaga sila. Pakinggan huli natin. Eto ako, nagla-like ako sa mga posts ng mga hindi ko kilalang tao. Hindi ko kilalang vlogger. Hindi ko kilalang influencer, hindi ko kilalang politiko. Kasi nakapalo ako sa mga politiko dahil ako, 'di ba, political vlogger ako eh. Nakapalo po ako sa mga yung mga politiko, mga LGU, mga mayor, governor, congressman. Nilalike ko 'yan o kaya nakapalo ako sa kanila. Sa mga Facebook page na mga kalokohan, nakapalo ako dyan, mga katarantaduan, mga prank, mga top-notch idiot, ganyan. Kaya kay Juan, yung namimigay ng lagi ng pera, nakalimutan ko, pangalan nito. Basta yung Amerikano yun na puti. Tapos nangangatok siya ng bahay. Tapos namimigay siya ng pambayad ng renta. That was epic. Hina-heart ko 'yan. Nagla-like ako sa mga na 'yan, sa mga Facebook page na 'yan. Pero hindi kami close. Hindi kami close kasi hindi naman porke ni-like mo, pinalo mo ang isang tao, ka-close mo na yun. Ewan ko lang kung ano yung logic na iniisip ni Kulaong na gusto niyang ipaintindi sa kanya mga bobong manonood. Eto, close talaga to, nilalike yung post ni Attorney Sabi. Anong kabubuhan niyang Kulaong? Yung sinasabi ni Susan Yance. Sige, sa unang petition mo, may witness na nakalagay. Ano yung bagong witness? Hindi ako nag-deactivate. Nire-report nila yung account ko. Mass report. Nawawala tapos babalik. Nawawala tapos babalik. Baliw ka yata eh. Kasi hindi ako nag-deactivate. Alam niya na Diyos. Diba? Hindi daw nagde-deactivate. Ano yan? Pwede kong sabihin na totoo yung sinasabi ni Attorney Sabi yan. Bakit? Nangyayari sa akin. Natin.
Nangyayari sa akin yan na yung channel ko mawawala kasi restricted. Tapos hindi siya inaano, hindi mo siya ma-uploadan, pero makikita mo siya. Pero hindi mo siya ma-uploadan. Kapag nag-upload ka, kapag na-upload mo na, hindi lalabas dun sa timeline kasi naka-restricted. Ngayon, tinry ko yan, ginamit ko yung Facebook ng asawa ko. Sabi ko, yours, patingin, pero nga, patingin nga ng channel ko. Kahit anong gawin kong search, kahit may link pa, let's say may link nung mismong Facebook page ko, hindi siya lumalabas. Totoo 'yun, nangyayari 'yun na na ikaw parang mawawala yung Facebook page mo, pero ang totoo pala ikaw na restricted ka na. Kaya ewan lang natin kung bakit big deal kay Kulaong yung mga ganitong bagay. Ito sa bagay, ano nga yan? Medyo may pagkamangmangayan si Kulaong. Na ano lang ako kung magkaibigan man si Sabi at yung asawa ni MG, ano din ba ang masama? Yan ba'y kumbaga mahatulan sa korte na kumbaga dahil kaibigan o nag-like sa FB post ni Sabi, etong si Miss Lopez, Mrs. Warna Colahewa, magkasama na sila sa isang krimen. Alam niyo yun, habang tumatagal, nakikita na natin si Kulaong disturbed na siya. Disturbed na. May problema na talaga. Hindi na po kaya ni Kulaong ang stress na dulot na kada Webes o Biyernes kailangan mong umalis ng bahay. Kailangan mong lumayo. Tapos babalik ka na naman sa Maynila. Sa weekdays. Dahil meron kang mga preliminary investigation, meron kang hearing, makikipag-usap ka sa mga uutangan mo, makikipag-usap ka sa mga inuuto mo. Talagang nakikita natin dito, windang na si Kulaong. At lalo dito sa video na to. So mga kapatid, tayo ay ako'y medyo nilagnat. Totoo yun. Meron lang akong gusto iparinig dito. Gusto ko marinig nyo to. Ano ba talaga ang involvement daw ni Makagago kay Attorney Sabi? Yan ang mga tanong. At itong si Attorney Sabi nagpunta sa totoo lang wala namang kwenta yung yung tanong ano ba yung involvement. Kasi kung ikaw talaga ginagamit mo utak mo, Kulaong, katulad namin, katulad ko, katulad ng mga manonood ko, ginagamit nila mga utak nila. Ako, common sense lang 'Di ba? Alam na natin kagad, walang kinalaman sa kahit anuman na ginagawa ni Attorney Sabi, ni Sabi Lawyer, the Filipino Sabi Lawyer, o ni Susan Yance, si MG. Pinipilit mo lang yan talaga, Kulaong, kasi that's your scapegoat. Kailangan mong gawin yan. Kailangan mong palabasin na magkakonekta, magkakuntsaba, etong si Sabi at etong si MG. Dahil ikaw nga ay tumatakbo sa iyong mga responsibilidad at sa mga kinakatakutan mong warrant of arrest. Diyan ka humuhugot, Kulaong, hinuhugot mo yung takot diyan sa mga sinasabi mo na patungkol kay Sabi at dito kay MG. Sa police station daw kuno, pero hindi ho police station yon. Yung pinuntahan niya ay dito sa police station na to. Yan, sa may container van. Diyan siya pumunta at nagtanong. Meron siyang post na nandun daw siya sa police station nagtatanong ng warrant. So hindi aware yung mga police sa kanyang ginawa. Eto po yun. So wag po kayong mag-alala. Makikipag-coordinate po tayo dyan at pakikita natin yung ginawa niyang video.
para kung sakali ay mabosesyan siya ng pulis. So, ayan, katulad yan, magkagagawa ka na naman ng ganyan. Alam mo namang hindi mo kaya yan. Alam mo namang wala kang kapasidad na gawin yan. At, bago mo gawin yan, Kulaong, labag ba sa batas ang ginawa ni Sabi? Labag ba sa batas yun? Alam naman natin, hindi. Ba't nagtatanga-tangahan ka? At malaman na siya ay ano. At ito po ay panata natin na Ginawang Biyernes Santo, panata. mawawakasan ho natin ng kasamaan nito. Nitong babaeng mapapanggat na to. Ako lamang ho ay talagang inabot ng trangkaso. Buti na lang dito sa amin ako inabot. At sinasabi, Trangkaso, tapos nagla-live, wag kami Kulaong, ha? Putya. Biruin mo, ha? Alam nyo, ito yung pinaka, kung totoo yan, Kulaong, na ikay may trangkaso, tapos nagla-live ka. Tama nga yung sinabi ni MG. You are doomed. You are doomed, Kulaong. Biruin mo, may trangkaso ka na, kailangan mo pa mag-live. May trangkaso ka na, may nararamdaman ka pa, pero kailangan mo maghanap buhay. Kailangan mong gawin ang bagay na makakapagpalamon sa'yo. Kasi wala namang ibang magpapalamon sa'yo eh. sabi daw ni Sabi ay nagpunta pa ng police station talaga. Ganyan hong katibay ang pagmumukha niyan. At naghamon pa at nagpunta raw talaga, blah blah blah. So let's see. What do we have here? Let's see what do we have here. Hindi ba dapat let's see what we can do here? Ito. Sir, good afternoon. Tatanong lang ako. Saan ako mag-check sa warrant section? Yung warrant section. Pwede pumasok ng bahagya. Sorry. May gusto lang po akong i-verify na case. Opo. Ayan. Tinakpan niya. Station yun dun sa... Tinakpan niya yan. Yan. Ipinost niya yung police. Yung warrant. Kasi hindi ko pumasok Ah. sa ano. Ipinost niya yung police na nandun raw siya sa police. Kunyari magtatanong, akala ko ba lawyer ka? Kinang-ina mo. Akala ko ba lawyer ka? Bakit hindi mo alam na hindi magtatanong ka sa container van? Magtatanong ka kung saan pwede maghagilap ng warrant sa container van? Ewan ko ano ba tong ni Kulaong na to? Ang daming ganyan. Mga satellite offices o ano tawag diyan sa ano na yan, istasyon ng pulis. Maliit lang yan na istasyon ng pulis. Pero yan ay nag-ooperate as istasyon ng pulis pa din. Sa Maynila, ang dami niyan. Sa Maynila. Sa lugar ni Yorme Isko Moreno, nauso yung mga ganyan. Yung para mga beat patrol o beat police station, mga maliliit lang siya, para kahit saan na sulok, kahit saan na lugar, mayroon pong police station o police na container van na opisina para yung mga police din. Kasi ang unang yung para madali silang makapunta kung sakaling may nangyaring krimen sa isang lugar na yon. Yon, substation. Para meron ding police visibility. At isa pa, yung mga ganyang substation, aircon yan. Kasi ang mga mamang police natin, hindi naman porke yan ay mga, nga't pinapasahod natin, parang na natin sila, hindi, magtrabaho kayo, magronda kayo na magronda, hindi.
kailangan din nila malamigan, kailangan din nilang maging relax o mapresko sila para kapag may mga krimen, operasyon, may mga pagbabantay na gagawin, responde, magandang katawan nila, maganda, maayos ang kanilang kalusugan. Kaya po rin ginawa yan. Ewan ko bakit ayaw tanggapin ni Culaong na police station yan. 'Di ba? So halatang ito palabas mo lang para kunyari masabi mo na wala kang kaso sa container bank ka nagpunta. Siyempre, Putya, alam nyo, habang tumatagal po ay lalo nating nakikita na itong si Culaong ay napakabobong nilalang. hindi sila aware sa pagmumukha mo ngayon. Gago ka pala mag-i-inquire nga kung may warrant of arrest na isang tao bobo. So, i-call out ho natin yung substation na pinuntahan niya. Okay, i-call out natin yung substation na pinuntahan niya. I-save natin to para mapakita natin sa... Yan. Okay. So ngayon, pakinggan naman ho natin kung ano naman tong involvement nga ni Makagago kay Ito Culaong, ano ng araw ngayon? January 17 na. Halos magtatlong linggo na. O 2 linggo na nabutasan mo si Sabi Lawyer. Ba't hindi pa rin siya nahuhuyo? Ba't ang tagal? Bakit hanggang ngayon nakakalaya pa din si Sabi Lawyer at nakakapunta pa ng police station? Kala ko ba wanted yan? Ang wanted, hindi pupunta ng police station. Katulad mo. dito kay Sabi Lawyer. Eto bago. Pero mamaya na yun. Ang pinuntahan ho niya ay yung container van sa Mother Ayan Eto akala niya yan lang yun. Ignacia. Ginamit niya pa yung container van sa Mother Ignacia. So, pupuntahan ho natin yan. Hahanapin natin si Police Sergeant Valera at ipapakita natin yung video na ginawa niya. Na ito ho, ay alam niyo ho ba ang pumunta rito sa inyo ay Napakaraming ganyan, di ba? wanted criminal. Ito kanyang warrant of arrest. Warrant of arrest daw. Papakita niya yung warrant of arrest. Namukhaan. Ikaw ba, pag ba binigay sa'yo warrant of arrest, meron bang litrato yon? Di ba wala naman? At binidyohan pa kayo para lang ipakita sa kanyang mga subscriber na siya ay walang warrant. Yan. Binidyohan, walang problema doon. Tinakpan naman yung muka. So yung privacy ng tao hindi naman nakaladkad. Pero tingin ko, Culaong, kakaladkarin mo yung pulis sa kahihiyan, sa gagawin mo na naman na yan. Yan. Mangyayari lahat yan. Chill ka lang. Bilisan mo, Culaong. Baka abutin na naman ng next week yan. Baka abutin na naman ng next weekend yan. Magtatago ka na naman. So eto, dito ho siya nagpunta. Yan, dyan nagpunta yan. Okay. Dyan Yan ba hindi ba yung lehitimong opisina? Yan ba hindi lehitimong substation? Ano sinasabi mo, Culaong, na bakit dyan nagpunta sa container van? Diba, parang, alam mo yung ginagawa ni Culaong, tanga yung sarili niya. nagpunta si Sabi. Yan. Yan, dyan nagpunta. May tinamaan ako ng Tinamaan na sakit, kakatsinungaling mo yan. Kakagawa mo ng kwento. tinamaan ako ng lagnat lang naman. Sabi mo, trangkaso. Sinungaling ka talaga. Kanina sabi mo, trangkaso.
Sandali ha. Ano kaya amoy ni Kulaong? Ano? Ano kaya amoy niyan? Kulob na kulob. Ang init-init. Tapos nilalagnat daw siya. Ano amoy niyan? Diyos ko, day. Yeah. So, okay yung check. Okay yung check, hindi. Tumalbog. Tumalbog yung check na binigay mo kay Ma'am Epa. Dun sa, ano natin, dun sa, ano natin, Pakinggan nyo mabuti. sa, hindi, dun sa unang petition mo, may witnesses na nakalagay. Ano yung ba ang witness? Hindi ako nag-deactivate. Nire-report nila yung account ko. Mass report. Nawawala tapos babalik. Nawawala tapos babalik. Hindi ako nag-deactivate. Alam niya ng Diyos. Alam niya ni MG. Sa tingin mo ba kung Wow! Hindi raw siya nagdi-deactivate. Alam ng Diyos. Alam ni MG. Maliwanag ho, So, ibig sabihin, kaya naman pala hindi mabanat-banatan itong MG, itong si Sabi, allegedly, ay talaga palang alam ni MG lahat ng galaw ni Susan Yance. Di ba? So, ayan, maliwanag na ho. Umaamin na sila. Kaya naman pala, wala kang magawa. Lahat pala ng galaw niya. Lahat ng galaw nung peking lawyer na in-endorse mo, peking law firm, wanted criminal, may 2 existing warrant of arrest. Alam mo pala lahat ng kanilang pinaggagawa, allegedly. Di ba? Sabi paulit-ulit para kasi sirang plaka. Talaga paulit-ulit. Kasi ipangangalandakan natin ang involvement ni Makagago diyan sa peking lawyer, peking law firm na nambubudol ng OFW. Di ba? So, mga... Hirap na si Kulao ipagtanggol yung sarili niya. Yung naratibo niya. Kulang na lang lumuhod. Nakikiusap. Please, maniwala kayo sa akin. Konektado yan, 2 yan. Ay, nako, talaga ito si Kulao. Ang number 1 talaga to, numero 1 lap trip ng 2026. Ito talaga pinakamatinding lap trip. Talaga. Buong taon natin tong pagtatawanan ngayong 2026. Kahit na ito'y makulong, tingin ko, kasi makakalaya naman yan di ba makakalaya yan? Kapag nakulong, tapos magyayabang ulit yan. Mayabang pa rin yan, syempre, paglaya niyan. Tapos, pag nakalaya na yan, magyayabang at magyayabang yan. Ganyan-ganyan naman yun. Kaya meron tayo i-content, hindi ito matatapos agad-agad. Matagal pa to. Kaya nga doon sa nagsabi kanina, sabi, Mac, kapag nakulong si Kulaong, kapag nawala na yan, wala ka na rin i-content. Nanggagatas ka lang. Yun ang sabi sa akin. Ako yung nakakala nila. Hindi ganun si Kulaong. Yung kapag nakulong, mananahimik. Hindi. Paglaya niyan, mayabang pa rin yan. Makulong man yan, kunwari ng Biyernes. Lalaya yan ng Lunes kasi may bail naman talaga yung kaso niya. Kung may pang-bail. Yun ay kung may pera si Kulaong. Pero kung wala, talagang magtatagal sa kulungan yan. Yung mga sasakyan niya na ginagamit, nakakarag-karag, ibebenta niya kahit 50,000. May pang-bail lang. Yan ang gagawin niyan. Para lang makapagyabang paglaya. Ngayon, sumagot po, etong si Sabi. Ang sabi niya dito, masyado kang seloso, Boy Norman, pati pag-like at pagpuso sa mga post ko, pinagtatantrums mo. Hindi kasi talaga umubra ang iscript mo,
Yung lahat na ng paninira ginagawa mo na, yung akala mo patay na pero living her best life pala habang ikaw nakatira sa karo ng patay. Lahat kesyo naka-disguise ako, mukhang tomboy, nagtatago, wanted, budol, scammer, may warrant, pero malayang nakakabiyahe, nag-abroad. Kesyo nakaw sa TikTok, ang videos, etc. pero nothing stick. Lahat sablay kasi sablay ka. Sablay mata mo, sablay pagkatao mo, sablay mukha mo, pati mata ng nanay mo, sablay. Pati yung ninong ladaran mo, pinaplastic ka na lang kasi umaasa na babayaran mo pa siya ng 100M na mapapanalunan mo sa kaso apparently. Ouchie, update. So Norman, kailan mo ako ipapakulong? Naiinip na ako. At yan nga po hindi pa rin po nagagawa ni Kulaong yung pagpapakulong kay Sabi. Ilang araw na. Tatawanan natin, magre-react tayo. Kapag ba nag-react ako dyan, close na kami ni Sabi. Hindi kami close ni Sabi. Diba? Sabi ko nga, the enemy of my enemy is my friend. Pero hindi kami close. Kapag napunta ako noon sa kanyang live, mag-comment ako, sinashoutout niya ako. Hello, Mac, nagaganon siya. Diba? Dito kaya Sabi, kaya nga kay Sabi, wala akong kahit na anong nararamdaman na negative o parang kahit ano na masama. Kasi nga po, hindi naman natin sakop yan kung ano ang kanyang buhay, kung ano ang kanyang past, present, and future. Wala tayong rito kay Sabi. Bakit? Ang focus natin ay kay Kulaong. Meron tayong tapahoyo dito. Yung sa mga kabayo sa Maynila, nakamukha ni Kulaong. Yung may karitela. Para tayong nakatapahoyo, nakabayo, na nakatutok lang tayo sa isang direksyon. At ang direksyon na yon ay ang papunta sa kulungan ni Kulaong. Diba? Yun lang ang punto natin dito. Wala tayong pakialam. Kahit sino pa, si Sabi.